Kung hindi po kayo direct hire at sa manpower po kayo dumaan upang makapagtrabaho, huwag na po kayong magtaka. Kung anytime po ay pwede kayong paalisin ng principal kung saan po nakadeploy kayo at ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit tayo nagkaganito. Kasama po sa ating right to due process o sa karapatan po nating dumaan sa tamang proseso ang hindi po kayo pwedeng tanggalin na lang ng basta-basta sa trabaho hanggat hindi po kayo dumadaan sa tamang prosesong ito. Pero medyo naiiba na po ngayon ang kalakaran kapag isang agency worker po kayo. Dahil una, legally po ay ang manpower agency po ninyo ang employer ninyo at hindi naman po ang kumpanya kung saan po nakadeploy kayo. Kaya dahil po dito ay anytime po ay pwedeng i-request ng kumpanyang ito na i-pull out po kayo sa opisina nito. And although ang kadalasang dahilan po ng mga ganitong pagpupull out ng empleyado ay dahil hindi po sila kumbinsido sa naging trabaho po ninyo. Sa totoo lang po ay kahit naman anong dahilan ay pwede nilang gamitin laban sa iyo. Kaya ang pangalawa, kapag nangyari po ito sa inyo, may obligasyon po ngayon ng manpower agency ninyo na either hanapan ng bagong deployment sa loob ng 3 buwan kayo o kapag hindi po nila nagawa ito ay bayaran na lang po ng separation pay kayo dahil considered as constructive dismissal na po ito. At kung sa tingin po nila ay naging seryoso po ang violation ninyo, tatanggalin na po kayo ng tuluyan nito sa pamamagitan po ng isang tamang proseso o yung matapos pong makatanggap ng notice to explain at notice of decision po kayo. Kaya ang pangatlo kong punto, ang lagi ko pong payo sa inyo ay hanggat maaari ay subukan nyo pong maging direct hire ng kumpanya po ninyo dahil hindi po talaga pabor sa labor ang sistema ng manpower agency sa bansang ito. Dahil kung susuriin po ninyo ang aktual na nangyayari dito ay bukod pa po sa anytime ay pwede kayong ipa-reassign ng kumpanya po kung saan nakadeploy kayo kahit nga po masama lang ang gising ng bisor po ninyo dahil wala naman po talaga magagawa ang agency ninyo dito dahil syempre ayaw naman po nitong mawala ng kontrata dahil lang po sa inyo. Kaya kadalasang sumusunod na lang po ito. At kapag hindi po ma-redeploy sa tamang oras kayo, nako, ilalagay na lang po kayo sa floating status o bibigyan po kayo ng assignment na malalayo upang mapilitan na lang po mag-resign kayo at hindi na po kailangan bayaran ng separation pay kayo. At para po sa akin ay hindi po makatarungan ang sistemang ganito. Chile.